Ang former import ng Blackwater, tinopak umano at walang gana sa practice game ng SMB. Ayon kay Snowbado, si George King parang walang plano maglaro sa SMB dahil tinatama daw to na parang may gustong makuha pero ayaw ibigay. Bakit kung sa Blackwater di naman siya gumaganito? Kapansin-pansin din na hindi siya masyadong nakikisama sa mga teammates niya. Ano ang problema ni George King sa SMB game? Mahal sila magbayad. May ilang sources na nagsabi na baka hindi pa nga nagsisimulang Governors Cup, papalitan na to agad. Dahil si George pala ay ma-attitude talaga. Ang problema sa kanya, gusto niya mahaba-habang playing time. Ayaw niya yung kung may gagawin siya na sariling play sa court, hinaharangan. Kung ano ang gagawin niya, magagawa niya kasi yun yung gusto niya. Kaya pala sa Blackwater, hindi naman uma-attitude masyado kasi si George King ay binibigyan ng pribilehiyo sa oras at ang lahat ng gusto niya nagagawa niya doon. Alam nyo, kakaiba din si George King kasi yung iba gusto mapunta sa team na may malaking sahod for the business lang. Si King nais niya maging starring lagi sa court kasi naalala ko inaway din niya si Jeff Carriazo dahil sa maling play na ginawa. Sumalaksak siya sa loob tapos crucial pa yun. Nagalit ang buong bench ng Blackwater sa kanya at nagalit din siya. Ma-attitude pala talaga. So far, yun lang naman ang alam namin sa ngayon. Di pa namin alam talagang buong detalye dahil ang balitang to, 3 oras pa since nung naipublish ni Snowbadwa, kaya bagong-bago pa talaga sa media at konti pang detalye. Gayunpaman, nagdudugtong-dugtong ang mga sinasabi ng SMB officials at insiders sa mga interviews nila. Kung gusto ni George King ng playing time na as in sobrang haba na parang pati oras ng locals kukunin niya sa SMB, hindi pwede yan. Kung sa Blackwater kasi, pinabayaan lang siya kasi siya lang naman ang main na tagabuhat. Higit sa lahat, walang ibang local player na maaaring gumawa nito after niyan maliban kay Cedric Bearfield. Pero sa SMB na isang caliber team na may maraming caliber players, hindi na niya pwedeng gawin ang gusto niya. Hindi na rin niya makukuha yung playing time na gusto niya, although mahaba pa rin kasi nga import naman yan eh. Dapat talaga mahabang exposure. Dagdag pa sa sinabi ng source na sumakit daw ang ulo ng mga SMB officials dahil may ibang pinagagagawa daw to na hindi nila nagugustuhan. Nung una ko itong narinig, ang una kong hinalat na tinopak ay baka gusto na napakalaking sahod pero parang hindi naman kapani-paniwala kasi nakayanan nga yung talent fee ng Blackwater, SMB pa kaya? Anyway, capable naman din si George King kaya despite sa kanyang attitude, malamang baka titisin na lang siguro to ng SMB. At usapang SMB pa din tayo. Tungkol nga pala to sa kanilang trade update. Ayon sa spin, kinumpirma po ng SMB ang kanilang mga napiling ipapalit para kay Cedric Bearfield. At ngayon lang din umamin ng SMB. Sa mga hindi naniniwala, maaari nyo naman basahin ang articles ng spin. Ayon sa SMB, ang ipapalit daw nila para kay Bearfield ay si Jericho Cruz at Andreas Cahilig. Itinanggi noon ng SMB ang balita sa trade rumor kay Jericho. Kasunod pa nito pinag-sign nila si Jericho ng contract extension. Si Andreas Cahilig halata namang kinuha lang ng SMB para gawing trade asset sa mga susunod na players na kukunin nila. Pero teka, si Bearfield nasa kanyang prime. Nagka-coverage yan ng 20 to 21 points per game habang si Jericho aging at nagsuslow down, mahina ang tuhod ni Cruz averaging 9 points per game. Si Andres Cahilig masipag sa depensa pero hindi siya pang frontrunner sa team. So kahit 3 pang ibigay ng SMB para makuha si Bearfield, hindi pa rin patas. Ginto, pinagpalit sa tanso. Familiar ba? Parang naulit lang ang trade ni CJ Perez na kung saan isa nga yan sa mga trade na nakakagulat sa lahat at syempre SMB din gumawa niyan. Ang SMB, minsan lang mag-trade pero nakakagulat nga. Ang papel para sa proposal, papasa na ngayong araw. Hihintayin nila SMB kung a-approve ba ang trade committee kasi kung hindi, i-revise na naman to at baka pasasama ng isang future pick. Kung ako sa SMB, bilis-bilisan na nila dahil kung hindi, nakaabang ng Hinebra para sa kanya. Balita ko, Hinebra daw talaga kasing gusto niya after all. After nitong kay Bearfield, si Joshua Munson na isusunod pero this time, umayaw na ang SMB sa kanya. May problema kasi to sa Titan na kailangan munang isettle.